Ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. I have the highest respect for Justice Carpio. But kagaya po ninyo at ako, tao din lang po si Justice Carpio. And you have to take his statements within the context of what has transpired in the past. Alam niyo naman po na meron silang hindi pagkakaunawaan ni Presidente Duterte noon pa. At tungkol naman po ito sa issue ng West Philippine Sea. Does not cooperate to ICC. Yeah, they cannot arrest any politicians or any criminals. Even they issue an arrest warrant. Yeah. In fact, that's the limitation that this International Criminal Court has. And also, for example, international police, Interpol. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin ang bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe, no? Talagang ito yung hindi natin mawari kahapon sa hearing. Bakit na lang ganun-ganun na lang talaga yung mga... ang bilis kasi ng mga pangyayari, no? Biglang inutusan na mag-apology. Bakit? Ano ba ang mali sa sinasabi ni Miss Crisette? Parang wala naman eh. 'Di ba? Lahat naman ng kanyang mga pinopost, siyempre, isang mamayan, pwede ka naman mag-post ng sarili mong kagustuhan. 'Di ba? Kung galit ka, ramdam mo, galit ka. Freedom of expression. Dahil sa pamamagitan lang ng social media, doon mo lang may lalabas yung sama ng loob mo. Pero itong mga ito pala ay ayaw pala. Nino, sino yung nag-hearing kahapon? Akala mo kung yung mga pronouncement nila hindi katanggap-tanggap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naniniwala na tama lang yung ginawa ni Miss Crisette. At ito pa, international lawyer ng Korea ata ito nagsalita na. At meron din yung RA 1591 o ano ba yun, mamaya pagdating sa dulo ng ating video, merong pagko-correct dun sa sinabi na hindi pwedeng arestuhin si Tatay Digong. Dahil ini-insist nung magaling na nangingitim na dahil daw sa RA something na yun, pwedeng maaresto si Tatay Digong. Pero mali pala, pinabulaanan ito ng isang abogado. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Pero ito, simulan natin itong yung hearing kahapon. Lalabas ngayon kung ano yung mga balita ni Chikadora. Pasok mo. Hindi napigilang maiyak ng dalawang DDS vlogger na sina Crisette Laureta Chu at Mary Jane Cambao Reyes matapos kisahin ni Manila 6th District Representative Benny Abante sa pagdinig ng House Tri-Committee. Tinuligsa ni Abante ang mga naging social media post ng dalawa kung saan ay nainsulto umano siya sa content nito. Ang naturang post ay may kaugnay sa isang congressman at sinabing TANGA ang gobyerno, kaya tinuligsa ito ni Abante. Kinuwestiyon ni Abante ang katotohanan ng post ni Crisette Laureta Chu at sinabihan ng salon ang social media personality na mag-public apology. Samantala ay naman sa mga netizens ay tila nawawalan na ng freedom of speech ang ilan sa ating mga netizens. Yun nga di ba? Wala nang freedom of speech. Bakit pa create yung social media platform na yan? Yung iba nga, kung todo-todo, yung mga ordinaryong tao, kung todo-todo sila mag-rant sa social media. Ikaw, kung ikaw ay paniniwala mo, yun yung pamamaraan mo para ma-express mo yung nararamdaman mo, bakit hindi? Sarili mo na ma-account yun. Bakit kailangan pakailaman itong mga nagmamagaling na ito? Hagi lamang ng opinyon. Kailangan may fact-checking
Ayon pa kay Tio Moreno, before mag-post online, you need to find a legal researcher, statements under oath, at magpanotaryo sa mga sources. Without these requisites, your opinions are fake news. Yan ang gusto ni Paduano and Abante. Yan ang imahe ng House of Representatives natin ngayon. Nakakasuka. Bago pala tayo makasulat ng opinions online, kailangan natin ng documents under oath. Bawal lang maniwala sa mainstream media at direct testimonies from real people. Applicable din ba ito sa mga Campings at Marcos loyalists? Samantala naimbitahan din si Ms. Sasugando Sasot sa hearing na ito ng TRICO. Ngunit katakataka nang bigla siyang alisin sa Zoom meeting. Bigla daw siyang tinanggal sa Zoom. So paano siya makakapagpaliwanag? Bakit nga ba niremove si Sasugando Saso sa Zoom meeting sa kanilang hearing ng TRICO? Dahil ba maraming nalalaman si Ms. Sasugando Sasot at ang isa na nga dyan ay ang tila Okada bribery ni Romualdez Tambaloslos. Ayon pa sa post ni Ms. Sas, siguro, kaya nga siguro inalis agad. Agad-agara inalis eh. At saka ang paliwanag doon, bakit daw, hindi lang naman daw, hindi para sa resource person yung Zoom meeting, para daw sa member. Sino nagsabi noon? Yung puti buhok. Yung puti na yung buhok na matanda, akala mo kung sino. Siya ngayon yung nangunguna dyan eh. Wala yung mga nagmamagaling na magalingan dyan eh. Kasi yung mga yan na huy patapos na mga termino. Yung iba kasi nagsisitakbuhan. Yung isa naman na taga-probinsya, hindi na dumalo. At yung isa naman, yung bahong-bahong pangalan sa Laguna, hindi na rin ho dumalo. Bakit? Baka siguro talaga namang alam na nila, kung sasaw-saw uli siya, masisira ang pangalan. Pero sira na ho eh. Sirang-sira na ho talaga. may document po ako ng Okada bribery issue ni Martin Romualdez na established as material fact ng korte sa United States. Ilang beses ko na pong pinadala sa House of Representatives. Let this be known by the public that I am present in the hearing of House of Representatives of the Philippines via Zoom when the chair asked if there was still anyone who was not recognized to raise their hands. I raised my hand and then wrote in the group chat that I was not recognized. The host kicked me out and I tried to rejoin several times, and this is what I am receiving. Samantala dito natin mapapatunayan na talagang illegal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at minadali ang pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Dito ay sasagutin niya ng isang magaling na abogado. Mamaya-maya abangan natin. Pero si BP Sara na mismo ang nagsalita dito na si Tatay Digong ay hindi makakabalik agad-agad. Bakit? Yan ang alamin natin dito. Mas maganda siya na ho ang bahalang magpaliwanag kasi kung tayo wala tayong sapat na impormasyon, bukod tanging si BP Sara at mga abogado ni BP Sara ang nakakaalam. Kaya pagpalagay na natin ang loob natin mga kasama na ganun talaga, na medyo maghihintay tayo, pero sana kaloobin ng Panginoon na mas mapadali sa tulong ng mga galing na abogado. No? Mapadali na mai-release o magkaroon ng interim para makalaya at makauwi pansamantala. Kasi alam naman natin, namimiss ni Tatay Digong ang kanyang apo at ang kanyang siyempre, tayo mga Pilipino, di ba? Ito, pasok natin. May nagtraidor nga ba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya't nauwi ito sa kontrobersyal at iligal na pagka-aresto at pagkakaipit sa International Criminal Court? Isa ito sa mga matapang na sinagot ni Vice President Sara Duterte kasabay ng isang tanong na bumabagabag sa maraming Pilipino. May pag-asa pa bang maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Narito ang report ni Jason Rubrico. Sa isang matapang at diretsahang bahayag sa media conference, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na maaaring maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pag-usad ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Sa kabila ng masalimuot na sitwasyon, nanawagan si Duterte sa publiko na mag-move on at pagtuunan ng pansin ang kinabukasan ng bansa.
pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. Sinabi rin ni VP Sara na tila walang saysay ang pagkakaroon ng galit o sama ng loob dahil hindi naman daw pananagutin ng gobyerno ang manasa likod ng iligal na pagka-aresto sa kanyang ama. Yan ay kasunod na rin ng naging pahayag ng mga kalihim ng iba't ibang departamento ng gobyerno sa ikinasang Senate investigation kaugnay sa nasabing insidente. Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan eh. Nakikita niyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa laban sa kanila. Inihayag naman ni VP Sara ang kanyang hinala na may taong naglabas ng impormasyon mula sa kanilang hanay patungo sa kabilang kampo. Kaugnay yan sa isang meeting na isinagawa sa Hong Kong kung saan napag-usapan ang mahakbang para sa pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dito pumutok ang usap-usapan na aarestuhin ang dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Ayon sa bise, siya mismo ang nag-moderate ng naturang pagpupulong at direktang tinanong si dating Pangulong Duterte kung ano ang plano nito. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi sa Pilipinas. Hindi ako titira sa ibang bayan at hindi ako magtatago. Yun ang sagot niya. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila, but I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi sa Pilipinas. Samantala, pinuna naman ni Vice President Duterte ang kakulangan ng matibay na ebidensya sa mga kasong isinampa laban sa dating Pangulo sa ICC. Aniya, sa kabila ng paulit-ulit na aligasyon ng libo-libo umanong biktima ng war on drugs, 43 kaso lamang na umanong pagpatay ang naisampa sa korte. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity? Crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. Wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity. Idinagdag pa ng pangalawang Pangulo na nag-ugat ang mga kasong ito sa dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV na aniyay nakakuha ng mga kalyado sa loob mismo ng pamahalaan para itulak ang mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Hindi maitago ng nakababatang Duterte ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng gobyerno na pahintulutan ang isang foreign jurisdiction na litisin ang isang dating Pangulo ng Pilipinas. Nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon nagiging katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. Ikinumpara pa niya ito sa mga kaso ng Overseas Filipino Workers o OFWs na nahahatulan sa ibang bansa. Aniya, sa tuwing may OFW na nahaharap sa parusang kamatayan o matinding sentensya, ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para mapauwi at mapatawad ito. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, 43 counts of murder. Ibinigay natin sa isang foreign jurisdiction without any. Wala pa nga, hindi pa nga na tawag dito nahahatulan 'Di ba? Ibig sabihin wala yan, puro aligasyon lang yan binibintang kay Tatay Digong. Lahat po yan pamumulitika. Politika lahat ang motibo niyan. Kasi merong balak yung isa, yung kamag-anak, may balak Oo, 'di ba? Yan talaga ang hakbang at gagawin nila para gawin nila lahat at hindi makapasok
ang mga Duterte. Pero, sabi ko nga sa inyo, ibang klase ang boses ng Mindanao, Davao, Cebu, Manila, buong Pilipinas, at siyempre yung mga OFW, andyan na. O, boses na nila. Abangan natin yung magkakaroon po ata ng abangan na lang natin ha. Mahirap magsalita pero pag birthday ni Tatay Digong ay magkakaroon po ng peaceful rally, malawakang peaceful rally. Yun po ang ating nababalitaan, 'di ba? Legal basis, tol. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Sa ngayon, patuloy na inaasikaso ni VP Sara sa The Hague, Netherlands ang defense team ni dating Pangulong Duterte na pangungunahan ni British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman. Una na niyang binigyang diin na bilang pangalawang Pangulo, meron din siyang tungkulin sa dating Pangulo na isang Pilipino na kasalukuyang nakakulong sa ICC Detention Center. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yan narinig nyo, di ba? Kaya si BP Sara, maniwala tayo kay BP Sara na pansamantala lang naman ito Pero pagdating ng araw at uuwi pa rin niya si Tatay Digong, kagaya sabi ng abogado niya na si Kaufman, kailangan umuwi kasi doon siya nakatira. Citizen siya ng Pilipinas. Kaya babalik natin siya doon sa Pilipinas. Yan ang sabi niya. Pangahawakan natin yan. Eto, ano ang mga pronouncement dito? Gusto ko marinig nyo dahil baka magkaroon ng misunderstanding. Yung iba kasi, alam nyo naman, yung iba, gawa-gawa kwento. Iba yung sinabi ng ganang mamayan, babaligtarin ng mga ibang bulager. Kaya mas maganda, ito ang pakinggan natin, wag yung mga bulager na peke. Ito. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Tama po, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, mahirap talaga yung hindi nakikinig, Oo nga. Pero dapat po maging specific tayo dito. Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Kaya Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin, may kanya-kanya silang opinion po. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala,
ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano ha? Kaya Edwin, meron... Yan ha. Kahit yung abogado na magsasalita dito, mga kasama, ganun din ang sinasabi. At yung binanggit ng isang dating Supreme Court, mamaya, ito. Siya magpapaliwanag. Ayaw natin na, baka mamaya sabihin fake news tayo eh. Marami kasing, dyan yung mga bakulaw, puro fake news na lang daw ang lumalabas. Tayo ho ba ay nagsasabi ng fake news? Tayo ay nagre-reaction. Kung ano yung sinabi dito, yun ang nire-reaction na natin. Diba? Ito, paliwanag niya dito kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nyo malaman. Ang pag-aresto kay Tatay Digong, ay sabi rito, dapat dito litisin. Ito, ano sabi naman dito ng isang magaling na abogado? Ay inilipat sa Hague sa ilalim ng Republic Act number 9851. Ano po itong batas na ito? Pag-aralan nga natin, suriin natin ito. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng interview si Justice Antonio Carpio na kung saan ipinahayag niya na pwede naman daw pala na si Rodrigo Duterte ay ipinadala sa Hague sa ilalim ng probisyon ng batas ng Republic Act number 9851. Meron din ako mga kaklase sa Beda na ito rin ang opinyon. At yun nga ang sinasabi sa akin na basahin ko nga daw po itong batas na ito, yung RA 9851. Well, actually, binasa ko na po siya nung nag-umpisa pa lamang po itong kontrobersiya na ito kay President Duterte. At para sa kaalaman ng marami, ano ba itong Republic Act number 9851? Ito po ang official title ng batas na ito. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. So, in layman's term, ano po ibig sabihin nito? Ito po yung parang version natin ng Rome Statute. Parang isinalin lang natin sa bersyon ng Pilipinas kung ano yung mga nakasaad doon sa treaty natin na pinirmahan noon, yung Rome Statute. Ngayon, sabi nila, pwede daw palang si President Duterte ay inilipad agad sa Hague, sa ilalim ng batas na ito. Pero tama po ba yun? Basahin po natin kung ano yung nakasaad dito sa batas na ito. Ang binabanggit pong provision dyan, pwede nyo pong hanapin ito sa inyong mga cellphone o sa inyong computer, yung Republic Act number 9851, Section 17. Yung pong paragraph na ito na pinag-uusapan natin ay yung pangalawang paragraph nung Section 17 at sabi po dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite
suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state, and here it is, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Yan. Yun po yung controlling phrase doon. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Para po sa kaalaman ng lahat, yung sinasabi po dito sa provision na ito, kung ang isang tao daw po ay iniimbestigahan na o pinoprosecute na sa ibang bansa o sa ibang husgado, sa labas ng bansa, sa labas ng Pilipinas, maaari nang hindi tayo mag-imbestiga. Bagkus ay i-turn over natin siya doon sa bansa na yon na kung saan siya ay kinakasuhan sa ilalim ng mga treaty, extradition laws or treaties. Ano po yung extradition? Ang extradition po ay isa ring kasunduan. Usually, this is a bilateral agreement. Ibig sabihin, dalawang bansa nagkasundo na kapag ang isang tao na may kaso sa bansa ko ay naandyan sa bansa ninyo, maari mo siyang ipadala sa akin. At marami po tayong mga bilateral extradition treaties na pinirmahan sa ibang bansa. Ang tanong dyan, meron ba tayong extradition treaty sa Netherlands? Wala pa akong alam na may extradition treaty tayo at hindi po inilipad si Presidente Duterte sa ilalim ng isang extradition treaty. Ang ginagamit po nila dito ay ang Rome Statute. Ibig sabihin po niyan, ito ay isang treaty na pinasok ng Pilipinas. Dalawang bagay lamang po kasi ang po pwedeng basihan upang ikaw ay palabasin ng bansa. Either under a treaty or yung extradition na batas natin mismo dito sa Pilipinas. Ang tanong sa sitwasyon na ito, meron ba iyong pareho? Sa aking opinyon, wala po. Yung pong sinasabi na extradition treaty na yan, wala tayong pinirmahan sa Netherlands. So, ang pwede lang basihan is the Rome Statute. Ngayon, muli, babalik tayo dun sa argumento natin, dun sa unang video na ginawa ko. Kung applicable yung buong Rome Statute sa atin, dapat applicable yung Article 59, na kung saan mayroong karapatan ang ating dating Pangulo na iharap siya sa competent judicial authority na hindi ginawa ng ating pamahalaan. Ang sinasabi ni Justice Carpio noon ay sa kanyang interview, hindi rin daw applicable sa atin yung Article 59. Napag-usapan na po natin ito. If you apply the rest of the Rome Statute, you have to apply Article 59. Hindi mo pwedeng i-exclude yung isang bahagi ng tratado na ini-insist mo ay basehan ng pag-aresto sa isang tao. I have the highest respect for Justice Carpio. But kagaya po ninyo at ako, tao din lang po si Justice Carpio. And you have to take his statements within the context of what has transpired in the past. Alam niyo naman po na meron silang hindi pagkakaunawaan ni Presidente Duterte noon pa at tungkol naman po ito sa issue ng West Philippine Sea. At kailangan pong tingnan natin itong mga argumento nito at ang sinasabi ng mga tao doon sa konteksto na kung bakit nila sinabi ito. I have the highest respect for Justice Carpio, but with all due respect, sir, I think you are wrong in saying na itong 9851 ay applicable dito sa pagpapalipad kay President Duterte sa Hague. Let's call it... So, ang nangyari, mali naman pala yung pagpapalipad. Sino ngayon ang mananagot nito kung sakasakali pagdating ng araw? Itong magaling na abogado na to At meron pa, international lawyer. Tapusin lang natin to tapos dun tayo sa international lawyer. What it is. Kagaya po yung isang abogado from the DOJ na pinipilit na yung pong Department of Justice daw is the competent authority na binabanggit dito sa Rome Statute. Sino yung binabanggit dyan? Pinipilit. Yung taga-abogado ng DOJ. Kilala nyo naman yon. Pinipilit. Sasabihin ni attorney, mali ka rin. Ito, attorney, sabihin mo na. Malayong-malayo po yun sa katotohanan. Never pong naging judicial authority
ang Department of Justice. Magkaibang departamento po yan. Ang DOJ is under the executive and the courts, yan po ang nasa judicial branch of our government. Never has the DOJ become part of the judicial system. So, ito po ay isang malaking panlilinlang sa mga tao na sabihin na ang DOJ ay ang competent authority or judicial authority na binabanggit doon sa treaty. Naalala ko doon, para kang yung dati kang 110 pounds lang or 100 pounds na tao, tapos ang dating size mo ay extra small, tapos bigla kang tumaba, pero pinipilit mo na extra small pa rin ang size mo. Ipilit mong isinusuot yung maliit na t-shirt kahit na putok na at hapit na sa'yo, at pinipilit mo nang naisuot mo, kasya pa rin. Ganito ang itsura ng ating pamahalaan ngayon. Mukha na siyang katawan. Diba? Alam ni attorney, ganyan ho ang nangyayari. Kaya, pinipilit kahit mali, kahit hindi tama, kahit labag sa batas, kahit labag sa Constitution, ganon ang ginagawa. Ay, alam niyo, sino ba nagsasabi? Nagre-reaction lang naman tayo. Ito ang nakikita natin sa nangyayari ngayon. Diba? Kaya kayo, mga kasama, ang laban lang natin dyan, itong Mayo, idiretso nyo yung siyam, o may nasingit na isa, idiretso nyo yung siyam. At yun lang ang palaban natin. Tawa-tawa dahil dito sa mga argumento na nasasaad at inilalatag nila sa mga mamamayan. Ang purpose po natin sa paggawa ng video na ito ay hindi lamang po basta kontrahin lahat ang pamahalaan o sino mang mga tao. Ang nais po natin dito is to educate the people at ibigay sa inyo yung sapat na kaalaman upang kayo ang makagawa ng tamang konklusyon. Ako po ay nagtitiwala sa natural na talino at galing ng sambayan ng Pilipino at alam kong makakagawa kayo ng tamang konklusyon nyo kung alam ninyo ang tamang estado ng batas. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Mabuhay po kayo. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Salamat po, Attorney. Salamat ng marami. Dito naman tayo sa international lawyer na isang Koreanong abogado. Alam niya yung mga pasikot-sikot sa batas. Kaya sinabi niya na hindi legal o illegal ang ginawa kay Tatay Digong. Ito na. Arrest someone not in their jurisdiction, such as in the case of Philippine President Duterte. Actually, it's a very interesting international criminal court case. Yeah, in fact, in conclusion, to answer your question, if the national police does not cooperate to ICC, they cannot arrest any politicians or any criminals. Even they issue an arrest warrant. Yeah. In fact, that's the limitation that this International Criminal Court has. And also, for example, international police, Interpol, you are familiar with that notion. But in fact, there is no police who is a member of the Interpol. Interpol is like a communication agency, department, which means each nations join as a member of Interpol, and once they agree on a certain terms, and when they receive any request or demand to arrest a criminal who is in their country, their Interpol communication works. So in fact, it is the individual, the national police, who is actually arresting that criminal in that country, which means if one nation's police department, police force do not cooperate to arrest the criminal, even if they have any arrest warrant from the Interpol or from ICC too, they cannot actually arrest someone. So this arrest of Duterte only means that Filipino government just abandoned former President Duterte. In fact, that's what I heard from the international news, that the current incumbent President Marcos has turned his back against Duterte, who was once his ally in his political campaign, and now is cooperating to ICC to arrest
former President Duterte. That's what Oh, ayun daw ha. Oh, may nakipag-cooperation ha para maaresto si Tatay Digong. Ibang klase, no? Talagang gusto talaga ng mga, ayun, paliwanag ni attorney, yung unang attorney na kahit mali, yun ang gustong tumbok nila. Pero, pagdating ng panahon, alam naman natin, lalabas ang tunay na mga bagay-bagay. Alam na mga Pilipino yan. Kaya, sa Mayo, straight nyo ang PDP, pati yung mga party list na nabanggit natin. Mamayang hapon, meron po tayong upload ha. Hanggang sa muli. Bye-bye. Tutok lang lagi